Kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. Simulan na natin ang balitadyakan ngayon na. Ngayon din! Sa ating mga nagbabagang balita, ganap ng batas ang Republic Act 11996 o ang Eddie Garcia Law, matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang panukala na naglalayong maprotektahan ang kapakanan ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon. Sa ilalim ng bagong batas, inaatasan nito ang mga employer na protektahan ang kanilang mga manggagawa at magpatupad ng mga oras ng trabaho, sahod at iba pang benepisyo na may kaugnayan sa pasahod. Gayon din ang pagbibigay ng Social Security o iba pang benepisyo, pangunahing pangangailangan, kalusugan at kaligtasan, kondisyon at pamantayan sa pagtatrabaho at insurance. All workers shall also be covered by and entitled to benefits provided by the Social Security System or SSS, the Home Development Mutual Fund or Pag-ibig Fund, and the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth, nakasaad sa batas. Ang Eddie Garcia Bill ay isinulong sa Kongreso matapos maaksidente ang 70 taong gulang na aktor habang nasa movie set sa Tondo, Maynila noong 2019. Matapos ang 2 linggo na pagkakakomatose ay pumanaw ang veteranong aktor. Base sa batas, bago sumabak sa trabaho ang isang aktor o empleyado sa telebisyon at pelikula dapat ay may kasunduan o employment contract muna na lalagdaan sa lengguwaheng mauunawaan ng bawat partido. Ang sinumang mapapatunayang lumabag sa nasabing batas ay pagmumultahin ng hanggang 100,000 piso sa unang paglabag hanggang 200,000 piso sa pangalawa at hanggang 500,000 piso sa ikatlo at susunod pang mga paglabag. Pinabulaan ng isang mapagkakatiwalaang source ang umano'y pagtanggap ni Tape Incorporated co-founder at Chairman Emeritus Romeo G. Haloshos ng isang parangal mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ayon sa nakalap naming source, kasinungalingan ng pinakalat ng social media influencer na si Proc Noy o Jeremiah Odre tungkol sa di umano'y medalya na tinanggap ni Haloshos mula sa KBP. Aniya, walang kahit anong medalyang binibigay ang KBP at isang klase lang ng award na binibigay ng organisasyon at yun ay ang Golden Dove Award na ginagawad nila taon-taon sa KBP Golden Dove Awards. Pinagpaplanuhan na ng KBP ang isasampang kaso laban sa mga nagpapakalat ng fake news sa Facebook kabilang na dito sa Jeremiah Odre aka Proc Noy. Dahan-dahan kasi masyado sa pagpapakalat ng kasinungalingan Proc Noy, yan ang napapala kasi kakasipsip mo at kakahimod mo sa puwet ng mga ex-convict na kagaya ni Haloshos. Kapatid, naka-digital na ba ang TV mo? Kung hindi pa, bili na ng Sulit TV powered by TV5 para sa mas malinaw na panunood. Available na ito sa Shopee at pwede kayong umorder sa link na makikita nyo sa description ng video na ito. Handang-handa na ang mga solid na barkad sa darating na Sabado para sa inaabangang barangay cinema premiere na Pinakamagatang Barangay Mananay, Nanay-Nanay, Paano Ka Nawala kung saan pangungunahan nila Wally Bayola, Riza Medezon, Miles Ocampo, at Ming Boche ang naturang telesine kasama ang lahat ng mga naging winner sa daily acting contest ng Itbulaga. Tila hindi ito nakaligtas na naman sa mata ng mga toxic fans ng kabilang kubul kabilang ang ilang toxic kupalmilya at Kang Uso pages at nilalay pa ang naturang telesine ng Itbulaga. Pero bakit parang galit ka? Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Aniya, ginagamit umano ng programa ang lumang formula ng kalyeserye gamit naman ng mga ordinaryong tao. Kunwari daw may ihahain na bagong putahe kahit wala naman, daw. Ang tanong namin, threaten ba kayo na baka mag-surge ulit ang ratings ng Itbulaga? Kung kampante kayo masyado sa ratings ng It's Showtime, bakit todo bash kayo ngayon sa Barangay Cinema? Bakit hindi kayo mag-focus sa It's Showtime imbes na goal nyong umabot kayo ng 50 years kagaya ng Itbulaga ay panay bash kayo sa ginagawa ng Itbulaga? Palibasa kasi bitter pa rin kayo noong inalis ang Showtime sa TV5, hindi nyo matanggap na pinalitan ang Showtime nyo kasi hindi naman talaga nagre-rate mga 1 hanggang 2% lang. Hindi kagaya ng Itbulaga kahit mukhang mababa di pa rin naman bumababa sa 3 hanggang 4% steady lang ang ratings dahil lahat ng generation ay nanunood at solid sa Itbulaga. Yun lang naman ang masasabi ko, huwag kayong masyadong ampalaya, napaghahalata kayo. Nais namin i-announce na available pa rin ang Itbulaga at TVJ merchandise sa Shopee. Maraming salamat sa mga nakabili na at sa mga hindi pa rin nakakabili.
pwede na kayong order sa link na makikita nyo sa description ng video na ito. Para sa maiinit na balitang Dabarkads para sa Dabarkads, mag-subscribe lang at like at i-share ang video na ito. Maraming salamat, hanggang sa susunod na video.